Mahiwaga nga naman ti Papa Carlo! Alamat na. Ano sabi mo? Alas 8 na, alamat na. Tingnan mo oras. Oh. 8:06 na, overtime na. Galit ka na naman kaya pala umiiling-iling ka. Sasabihin mo ba namang alas 8 na? Tingnan mo naman ang oras. Magsama nga kayo yung nag-jumping jack. Jumping jack ka. Jumping lang. Healthy rin ako. Healthy ka rin. Bagay kayo ah. Ay. Ha? Galit ka na naman Ah, Ano, overtime na? tingnan mo naman yan. 8:07 na oh. Pinapahaba mo pa. Dami mong cheche-bureche. Tingnan mo, magsasalita pa yan. Magkukwento pa yan. Sige, overtime na pala. Nagmamadali itong kasama ko. Love stories na. Barangay Love Stories number one. Yaman ng alaala sa buhay mo nagmamadali ka, hindi love stories na. Talaga itutuloy mo ng Barangay Love Stories. Na-skip ka na rin sa Tokto Papa. Bastos ka. Sige na kasi, sagutin mo na ako. Nagdrama na ako. Nagmamadali ka eh! Tuloy mo nga, parang ang ganda ng storya. Tahimik yung buhay ko, kaya kung pwede lang, umalis ka dyan sa harapan ko kasi nagugutom na ako. Bigyan mo kasi ako ng chance. Hindi na ako yung Kurt na iniisip mo. Nagbago na ako. Weh. Mukha mo! Siguro ganito mo rin hinabol-habol yung niligawan mo dati, no? Hindi naman ako naniligaw dati. Sa'yo ko lang to ginawa. Weh. Eh, ang dami mo nang ex dito. Alam mo, kahit wala naman talaga akong paki sa'yo, alam ko pa rin yun. Lagi kang pinag-uusapan kahit sa classroom namin. Wow, ganun ba ako talaga kasikat? Umabot pa sa room niyo yung pangalan ko? Ha? Talaga itutuloy mo ah. Ayaw mo na mag-alamat, ayaw mo na mag-Tokto Papa. Diretso Barangay Love Stories. Nagmamadali ka eh. Hindi nga kita lolokohin. Weh! Mamatay! Di lolokohin. Weh! Lul! Pero sa'yo, pag nakikita kita, Pwede ba lang yan? tingin ko na sa buong pagkatao mo, joke. Grabe ka naman sa akin. Hindi ba ako pwede magbago? Hoy, joke lang yun. Ang seryoso naman ito. Ganito talaga ako magsalita. Okay na yun, wala yun. Pero sana, bigyan mo pa rin ako ng chance. Diyan sa puso mo. Lolokohin ka lang yan! Tan ko muna. Talaga? Lolokohin ka lang yan! Basta liligawan kita ah. Okay, so, pwede na ba akong dumaan? Kasi gutom na ako eh. Ay, sorry. Sige, Joyce. Kain ka marami ah. Hay nako, hindi ako kinikilig. Sige, Sabi, palitan nyo na si Papa Dudut. Naranasan mo na bang Mga memohan. Aray ko! Ang alamat ng tuloy, Papa Jeboy, nung unang panahon, merong isang batang lalaki. Sa maliit na baryo sa tabi ng ilog, nagkangalang Amaru. O pwede din nating tawaging Mamaru. So kilala tong batang to dahil masigla, matapang. ito bang pagtutuli? Impluwensya ba ito ng ibang bansa? Oo, Dinala lang to sa atin, di ba? tama. Dahil nung unang panahon ng ancestors natin. Di ba? Ano ba yung Indo,
Malay, Aita. Mm. Yan ang mga ancestors natin eh. Sa history book, sa civic at kultura. Bago pa mauso ang tradisyon na tuli, dala lang to ng dayuhan, ano? Mm. Okay, sige. Kwento. So, etong batang to, kilala dun sa lugar nila dahil isa siyang matapang, ngunit madalas din siyang nagiging tampulan ng tukso ng mga matatandang bata. Sa baryo ngayon, may isang sinaunang paniniwala. Ang pagiging ganap na lalaki ay hindi lamang nasusukat sa lakas o tapang, kundi sa pagtanggap ng isang mahalagang ritual na tinatawag nilang paglilinis ng katawan. Isang araw napansin na matandang manggagamot ng baryo na si Apo Dalisay na maraming kabataang lalaki ang nagkakasakit dahil sa kakulangan sa kalinisan. Nagkaroon sila ng impeksyon at hirap sa paggalaw. Yun pala ang Oo. totoong rason. Okay. So napagpasyahan niyang gumawa ng paraan upang mapanatiling malusog ang mga bata. Tinipon niya ang mga magulang at pinaliwanag na may isang simpleng pamamaraan upang mapanatiling malinis ang katawan ng mga lalaki. Isang maliit na hiwa na magbibigay ginhawa at kalusugan. Ngunit hindi lamang ito pisikal na gawain. Ginawa niya itong isang ritual ng paglipat mula sa pagkabata tungo sa pagiging binata. Si Amaro ang isa sa mga unang sumubok sa kabila ng takot. Pinili niyang maging matapang matapos ang ritual. Siya ay pinarangalan ng buong baryo, hindi dahil sa sugat na kanyang tiniis, kundi dahil sa kanyang lakas ng loob at pagtanggap sa responsibilidad bilang isang ganap na miyembro ng komunidad. At mula noon, Papa Jeboy, kumalat ang kaugaliang ito sa iba't ibang lugar. Hindi na lamang ito tungkol sa kalinisan, kundi naging simbolo ng tapang, disiplina, at pagpasok sa bagong yugto ng buhay. Sa alamat na ito, ay nagsimula bilang paraan upang mapanatiling malinis at maiwasan ang sakit. Kalaunan na naging tradisyon na sumisimbolo sa pagiging ganap na lalaki. Paano daw nalaman? May nag-message dito. Paano nyo nalaman na noong unang panahon ay Na ganong, alam ko na ibig sabihin niya. Yung paano daw nalaman na yung mga taong ito, simula nung itong taon na ito, tuli na, itong taon na ito, hindi pa tuli. Sa Egypt, 6,000 years ago, nakita yung mga archaeologist. Alam mo yung archaeologist? Yung mga nag-aaral sa mga fossil, sa mga sa Egypt, nakita yung mummies. Yung mga nakalibing noong unang panahon, 6,000 years. 4,000 BC. Kita mo? At nakalagay din sa Book of Genesis. Ito ay mandated as an eternal sign of covenant between God and Abraham. Oh, yun pala. It remains as essential requirement in Judaism, performed on the 8th day. Hindi lang sa Pilipinas, sa Australia, parts of Africa, tinatawag itong tribal rite of passage. Yun pala yun. So, paano na-promote? Dahil nga nagkaroon ng malawakang infection, yung kinukwento ni Papa Carlo. Siyempre, wala namang promotion noon, di ba? Wala namang TV, wala namang radyo noong unang panahon, wala namang nagbabalita, wala namang... So, gumawa ng paraan. Bakit nagkaka-infection? Diba? So,
Matagal na yan, Papa Jeffoy. Ayun, naipasa. Mm. Naipasa. From generation to generation. 4,000 years ago. Yun. Tama yung sinabi mo. Ancient Egypt. Yun. Yun. At Papa Jeffoy, nakarating din dito yan sa Pilipinas nung panahon ng tawag nito. Ito mga traders. Kalakalan. Impluwensya ng Islam ito, Papa Jeffoy. Yung mga Muslim na napunta dito sa atin. Yung mga Malay at Yan. mga Muslim traders. Sila yung nag-impluwensya dito. Especially dito sa Mindanao at ibang bahagi ng bansa. Tama. At ang estilo ng pagtutuli noon ay wala pa namang tawag dito. Wala pang mga anesthesia. Sa amin yan, ano yan eh. Sa Bisaya, pakang. Pakang. Paano yun? Kukuha sila ng ano eh, yung sa bayabas. Yung parang paway. Tapos? Dito yan Yung sanga. yung sanga. Yung sanga. Paway eh. Wow naman. Madaming style eh. Tapos? Madaming style eh. Yan. Tapos dun... Di ba kukunin mo yung sanga, paway? Oo. Sige, ipakita mo sa kanila, yung mga nanonood. Paway yan. Ipatong mo dyan. Hindi pa, meron pang papatong dito, nakapatong dyan. May kalso may kalso. Nung unang panahon, ang dami din mga napuputulan kasi hindi pa nila alam gawin. Nagkakamali. Yung pugot. Sabi niya, boss! Balat lang, boss! Sinama mo yung laman! Boss, yung ulo. Nalaglag. Bago nila na perfect yan, Papa Joe, ang daming sumasablay. Boss, sasama yung laman. Anak ka ng po. Anak ka ng... Ay! Ano yung tumalbog? May tumatalbog. Ano man yung na-testing? Na-testing. Hindi pala dapat ganun. Nakailan trials din nila bago nila na perfect yun. Papa Jeffoy. Maraming try. Maraming try. May mga nagtatanong dito, totoo ba itong mga sinasabi ng iba na kapag nagpatuli, nakakatangkad? Hindi naman. Oh, no? Kasi yun yung sinasabi nila pag nagpatuli, tatangkad ka na. Hindi naman. Depende yan sa genes mo. Kung, Hindi. di ba? Kung matangkad yung lahi ninyo, matangkad talaga kayo. Kaya hindi ka pa nagpatuli. Hindi po totoo yan. Saka tignan nyo ako, ang tangkad ko. Mm. Hindi naman ako tuli. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng pulis. Diba? Katingin nga ng ulo mo. Nadamay sa balat eh. Nasama, tumalbog. Papa Jeffoy, Carlo, ang tawag sa amin, paltak, ano, taga saan ka? Amili. Papa Carlo, ano sa inyo? Pakang? Pakang, sa Bayabas. Mm. Hinahanap yung sanga na letter Y. Diba? Tapos may kalso. So, from Genesis, na rite of passage, di ba? Ang pagiging lalaki, kailangan na magkaroon ng circumcision hanggang sa lumipas ang panahon na ipasa from generation. Tas ang tanong, bakit sa ibang lugar nalaman nila na kailangan gawin? Kasi nga, nagkaroon ng infection. Tama. So kailangan yun yung gamutin. way na para malinis. Yun. Tapos, yung iba namang traders, katulad sa Pilipinas, nung unang panahon, dumating sa ating isla, na ipasa yung tradisyon. Kasi nung dumating sila dito, nanirahan sila rito. Oo. Yun. Tapos kasi nung unang panahon, minsan nagkakakitaan sila eh. Oh. Sabi niya, ba't iba yung itsura niyo? Kasi, Oo. sa Rome,
Oo. Iisa lang ang CR. Mm. Isang malaking parang dugout. Mm. Ganun lang. Tapos, nakaupo lang sila doon. Mm. Tapos, doon nga unang kumakalat yung chismis. Kasi pag umaga, lahat ng mga Mga lalaki. matataas na Uri. uri ng tao, may mga posisyon, uupo doon. Wala na- Oo. Mag-uusap sila. Mamaya, ganito ang desisyon. Mamaya, i-anunsyo na ni Emperor. Oo. So nagkakakitaan sila doon. Oo, nagkakakitaan sila. doon. Gabitay-bitay. Hanggang sa isa, Oo. sabi niya, laki naman yan. Ano sabi? Ha? Ano sabi? Malaki nga pero hindi naman napapakinabangan. Ay, bakit? Ha? Pakain ko na lang to sa aso. Puputulin. Oo. Puputulin ko na lang to. Oo. Putulin ko na lang to. Pakain ko na lang sa aso to. May nagulat siya. May narinig siya. May kumahol. Ano sabi? Ha? Ano sabi? Sabi? Putulin ko na lang to. Oo. Puputulin ko na lang to. Tapos pakain ko sa aso. May Tapos? narinig siya. Ano sabi? Ay, laki naman yan. Tapos may kumahol. Ano sabi? Kumahol yung ano? Yung kumahol? Sino kumahol? Yung kasama niya doon. Biglang naging aso. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.